Good morning po sa bawat isa. Happy Lord's Day po and tayo po magsula sa panalangin. Panginoong Diyos, sa maraming banal, Diyos, sa pangarihan sa lahat kami pinagpupuri. Nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa magang ito na hindi po pinatalob sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong awat biyaya na patuloy na sumasagawa na patawad po sa mga kamalian namin, kasalanan at kakulangan namin sa inyong harapan, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin na pagkalooban niyo po kami ng wisdom and knowledge as we deal and study your word at sa buong pananambahan namin sa araw na ito po kami. Salamat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kahapon po ay isinagawa sa Quezon City ang Pride March. Now, what is this Pride March? Ito ay pagtindig, pagtayo, at pangalandakan ng LGBTQ+ Promax ng kanilang mga sarili at ng kanilang paniniwala. At this is held every June. At tayo ngayon ay nasa buwan ng June. At sila ay maglalakad-lakad, mag-iikot, babasagin yung mga stereotypes daw at mga homophobies para ipakita ang kanilang kasalanan. We know na ang ginagawa nila is foolishness. This is sin. And what they are doing is they are distorting the truth of God and His Word. Dinidistort nila yung katotohanan na ang Diyos ay minilikhang dalawang kasarian lamang. And that is the truth. Binabaluktot nila ito para ma-justify yung kanilang mga kasalanan. At sa panahon ngayon, even when the SOGI bill will be passed on, churches will be forced to be silent. Churches will be forced to be silent. Kasi mas nagiging influential na ang mga foolish na ito. But did we know that even during the time of writing ng letter ni Jude, ay hinahamon na niya, sina-challenge na niya ang mga Kristiyano noon pa man na manindigan, tumayo at depensahan ng pananampalataya, ang katotohanan ng salita ng Diyos. That's why I invite you to open Jude. At basahin po natin ng verses 3 and 4, isa lamang po ang chapter ng Jude. Basahin po natin ng verses 3 and 4 and allow me to read to you sa English Standard Version. Sabi ng salita ng Diyos, Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. For certain people have crept in unnoticed, who long ago were designated for this condemnation. Ungodly people who pervert the grace of our God into sensuality and deny our Master and Lord, Jesus Christ. Ito po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ang title po na pag-uusapan natin is Contend for the Faith. Tayo ng mga Kristiyano, dapat nating depensahan ang ating pananampalataya. Ipaglaban ang ating mga pananampalataya. Na ang author ng book ng Jude is none other than Jude. Binanggit naman yan sa verse 1 wherein pinakilala niya ang kanyang sarili at pinakilala niya na siya ay servant ng Panginoong Jesucristo and the brother of James. But kung titingnan natin in Mark chapter 6, pinakita doon na si Jude ay kapatid mismo ng ating Panginoong Jesucristo, anak ni Mary. But he refuses to be on the same level as Jesus Christ, kaya hindi niya pinapakilala na kapatid siya ni Kristo. He is a servant of Christ. And that is because of his humility and his reverence to Jesus Christ. Now, makita din natin in verse 1 na pinakilala ni Jude ang kanyang recipient. Sino ang tatanggap ng sulat na ito? Kaya ang sabi niya dyan, to those who are called beloved, God the Father and kept for Jesus Christ. So dito pa lang pinapakita na mga Kristiyano ang kausap ni Jude, mga anak ng Diyos, mga minamahal sa ngalan ng Diyos Ama at para sa Panginoong Jesucristo. And for this morning, we will look at verses 3 and 4 na yung ating binasa. But verse 3 is one of the key verses sa librong ito. So sa dalawang bagay na titignan natin,
sasagutin natin yung tanong na why do we need to contend our faith? Bakit ba natin kailangan depensahan at ipaglalaban ang pananampalataya natin? Una, dahil meron tayong common salvation. Pangalawa, because there are ungodly people. Una, because we have the common salvation. Kagaya ng introductions kanina, ang verses 1 and 2 ay ang pagpapakilala ni Jude kung sino siya, sino ang Panginoon niya at para kanino itong liham na ito. Kung kagaya ng sinabi natin, ang verse 3 ay kausap niya ay mga beloved, mga minamahal, mga kapatiran. The original term na ginamit po dito ay agapetos, meaning beloved, esteemed, dear, favorite, worthy of love. So bakit ito yung ginamit ni Jude dito? Kasi pag binasa natin, sabi niya, kadugtong ng verse 3, because may common salvation na sinasabi. There is a common salvation and only believers have common salvation. Ginamit niya ito, bakit? Kasi ang kanyang kumakausap ay mga Kristiyano na nag-share ng pagmamahal ng Diyos, mga nakatamo ng pagmamahal ng Diyos, may parehong pananampalataya o may parehong kaligtasan. At kung titingnan natin ng mas malalim, surface pa lamang po yung common salvation. Bakit? Pinapakita na kagad dito yung redemptive history from Genesis to Revelation, to Jude and the Revelation. Bakit natin sinabing may redemptive history? Pag pinagpatuloy natin yung verse, sabi dyan, once for all delivered to all the saints. So, hindi lang pala ang common salvation na pinag-uusapan dito is yung mga Kristiyano sa panahon ng writing ni Jude. Sinasabi pala dito at kasama pala dito yung mga tao sa Old Testament from Genesis, mga figures doon sa Old Testament, even dumaan dito sa mga New Testament figures, dumaan sa mga forefathers natin, dumiretso sa atin. So this is the redemptive history. Pinakita agad dito na all throughout the Bible, from Genesis, ay meron ng depiction ng kaligtasan na matatamo natin. And that is what we call redemptive history. At iyamang nalaman natin that all throughout the history ay meron ng kaligtasan, redemptive history. Hinahamon tayo na bilang hindi nagsimula sa atin, ang pananampalataya ay pagdepensahan din natin. Labanan natin. Pangalandakan natin ang pananampalataya natin. One thing we can do para mangyari yon, yung bagay na yon, yung contending for the faith, is by looking at the object of our faith. Itong mga beloved na binanggit dito, sino ito mga ito? Mga kapatiran, mga anak ng Diyos, ang iglesia. Yes, we can say that na yung object of our faith can be, but should not be rested sa mga kapatiran. It is ultimately on Christ Jesus, the object of our faith. Why? Because even yung mga beloved na yan, ang ating mga brethren, ang iglesia, ang sabi sa verse 1, they were what? They were kept for Jesus Christ. He is the author and the finisher of our faith. That is why He should be the object of our faith. He is where our faith rests upon. Just like the Old Testament figures, just like the New Testament figures, just like the forefathers, mga sinaunang Baptist, sinaunang mga tao na nagdala ng pananampalataya hanggang sa panahon natin ngayon, Christ is the object of their faith. And so do we. Pangalawang rason, bakit natin kailangan depensahan ang ating pananampalataya? Because there are ungodly people. Sabi dyan in verse 4, there are people who crept unnoticed, or pag sinabi natin, dahan-dahang nakapasok ng hindi napapansin or palihim na nakapasok. And sino ba itong mga taong to? They were destined for condemnation. Nakatalaga na sila sa kaparusahan based on the Word of God. And sino itong mga to? Ungodly men.
Or in other term, kung may headings yung Bible nyo, ang heading niya, beware of false teachers. So itong ungodly men na to, these are false teachers, false prophets, false preachers. And what are they doing? They're perverting and denying the truth, the word of the Lord, and our Lord Jesus Christ. At paano? How do they pervert yung katotohanan? They are turning the grace of our God into what? Lasciviousness, sensuality, karangyaan. Sa ibang salita, dinidistort nila ang biyaya ng Panginoon. They turn God's grace, the truth of God, into corruptible things. And sabi sa conference ng Monday, na pinamagatang the Reformed Doctrine of Free Will. May tanong doon, did God create sin or evil? If I remember correctly, ang sagot ni Pastor Ramen, no, He did not. We cannot attribute sin to God. Sin and evil is the product of the distortion of truth. Hindi mo pwedeng i-attribute ang kasalanan sa banal na Diyos. Bakit? Produkto lamang ito ng distortion ng truth. Another thing, sabi dito, they denied the Lord Jesus Christ. Hindi lang nila basta pinopervert, hindi lang nila yung malinis, ginagawang marumi, they also deny it. Dinideny nila ang Panginoon Jesucristo. Dinideny nila yung pagiging Diyos ni Kristo, yung Trinidad. Everything about Jesus Christ, they're denying it. Why? Because they are distorting the truth. And during the writing of this letter, talamak na yung mga false teachers. Kaya sabi ng author, sobrang gusto ko na kayong sulatan. Dahil meron tayong common salvation. Ngunit, hindi yun ang naging tema ng pagsulat niya. Mas minabuti niya na magsulat to appeal to them na ipaglaban ng pananampalataya, to contend for the faith. Kung babasahin niyo po ang buong Jude, yan po ang pinakabuong tema ng Jude. Defending the faith. To defend the faith. At kung titignan natin dito, ito pala yung rason bakit yun ang tema. Bagamat puro Kristiyanong makausap niya, meron silang parehong pananampalataya, nagkakaisa sila kay Kristo, mas minabuti niyang sulatan ng mga pananampalatayang ito para ipaglaban at depensa ng pananampalataya. So hindi lamang during those times nangyayari yung ganung bagay. Even in today's time, marami na tayong naririnig, napapanood, nakikita ng mga bulaang tagapagturo at bulaang nagsahayag ng katuruan. Talamak na at garapalan na. At hindi lang yon, marami ang nabubulag at sumusunod sa mga ganitong bulaang propeta. Kagaya ng introduction natin kanina, bagamat patapos na ang June o ang Pride Month, buwan ng mga makasalanan, ano ang meron kahapon? They marched, nagkaroon ng Pride March. At gaya ng tinanong kanina, anong ginagawa nila? Nilalako nila ang kasalanan with clear distortion ng truth. They are perverting, they are denying Christ. That is the exact representation of distortion of the truth. God is love, and love is God. A clear example of distortion of truth. Hindi yan ang katotohanan. Promoting pride. Hindi yan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Promoting homosexuality. Promoting sin. That is a clear distortion of the truth. Hindi yan ang laman ng salita ng Diyos at hindi yan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Yan ay kasalanan. At ayan ang rason ng pagsulat ni Jude na tayong mga Kristiyano ay depensahan natin. Manindigan tayo sa pananampalataya, ating panghawakan ng katotohanan mula sa Diyos. Ito ay responsibilidad natin na ibahagi
ang tama at pakingatan ng tunay na ebanghelyo na ating dinadala. Hanggat influential ang mga taong iyan, maghihimagsik lang sila. At pipilitin nilang manahimik ang iglesia. Pipilitin nilang manahimik ang mga Kristiyano. Kaya nawa ito ang panawagan sa atin. At ang ating tungkulin na ingatan natin ang katotohanan at depensahan natin ang katotohanan ng ating pinaniniwalaan at ibahagi natin ito upang malabanan ng mga bulaang tagapagturo. Huwag tayong umupo, huwag tayong manahimik, huwag tayong maging passive lang. We should stand for our faith. We should contend, we should defend bilang mga Kristiyano sa trabaho, sa paaralan, sa tahanan, at kung saan-saan pa. Tayo'y tumayo, manindigan, at depensa ng ating pananampalataya. Nawa ay bilang mga Kristiyano nahamon tayo na maging ilaw at asin. Sabi ng isang makamundong kanta, and this was widely used during the campaign of Leni Robredo. Anong sabi dun? Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag sa dilim. Ang tunay na dapat na tumitindig bilang ilaw sa madilim na mundo, sa makasalanang mundo, ay tayong mga Kristiyano. Ang tunay na dapat nagniningning, nakikita ang pagiging ilaw at asin sa mundo ay tayong mga Kristiyano. Dapat tayo mga tumindig, tumayo, at depensahan ang pananampalatayang hawak natin. Bilang iglesia, tayo rin ay dapat manindigan, tumayo na ang buwan ng Hunyo ay hindi buwan ng Pride Month. Hindi ito anumang okasyon ng mundo. Ngunit sa lahat ng pagkakataon ay tumindig, manindigan. Huwag nawa tayong maging maingat. Naiiwasan nating masaktan ang mga damdamin ng mga tao sa kasalanan nilang ginagawa. At lagi nating tatandaan, pinag-aaralan natin sa Sunday School, ang repentance and faith ay biyaya, regalo. Itong pananampalataya na pinoprotektahan natin ay biyaya rin. Regalo mula sa Panginoon at tayo ay naligtas sa biyaya lamang, sa pananampalataya lamang, kay Kristo lamang, para sa kanyang kaluwalhatian lamang, base sa salita ng Diyos lamang. Kaya kung mayroong mga kaibigan na marahil ay hindi pa lubos, nauunawaan ng biyaya ng pananampalataya na natamo, purihin ang Diyos sapagkat ikaw, ako na makasalanan, patay sa kasalanan ay nagkaroon ng pagkakataon makatayo sa katotohanan. Yan ay dahil ang Panginoong Jesucristo ay isinilang, namuhay bilang tao, ngunit walang kasalanan, at siya ay nahatulan ng kamatayan. Ngunit makalipas ang 3 araw ay nabuhay muli at ngayon ay naghahari na. Sinalun niya ang puot ng Diyos. Siya ay naging kasalanan upang tayo ng mga makasalanan ay makatamo ng buhay na walang hanggan. Siya ang naging tagapamagitan natin sa Diyos Ama na galit sa kasalanan at tayong mga tao na makasalanan. Kaya magsisi tayo sa mga kasalanan natin at manampalataya tayo sa Panginoon Jesucristo, because iyan lamang ang tanging daan, ang tanging kaparaanan. Purihin ang Diyos at sambahin natin siya sa biyayang pinagkaloob niya sa atin. Depensahan natin, ipaglaban natin ang katotohanan ng salita ng Diyos, ang pananampalatayang meron tayo, ang kaligtasan natin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa manayang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa oras na ito, wala pong ibang maluwalhati. At dalayan po namin, Panginoon, na kayo po ang siyang maging sentro ng aming pag-aaral, gayon din sa aming Sunday School, Panginoon. Ito po aming sama at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.